Ano ka mo? Gusto mo ulit akong maangkin? Kapag ba dumating ulit ang mga magulang mo at muli akong hamakin, handa mo na ba akong ipaglaban? O ipagtatabuyan mo ulit ako kagaya ng mga huling kataga na sinabi mo sa akin? Mariing tanong ni Lara. Ipaglalaban na kita, Lara. I learned my lesson. Pero ang ginawa ko hindi para pasakitan ka. Mahal kita. Kaya ako nagawa yun. Mahal? Nasaan doon ang pagmamahal, Francis? Kung mahal mo ako, dapat pinanindigan mo ako. Dapat ipinaglaban mo ako. Dapat hindi mo hinayaang hamakin ako ng mga magulang mo. Lara, maniwala ka. Sinubukan ko. Ginawa ko naman. Ipinaglaban kita. Pero Lara, hindi sa lahat ng oras ay positibong damdamin lamang mararamdaman natin sa salitang pagmamahal. I sacrificed my feelings and own happiness just to save you and your entire family from my parents. Walang oras na hindi kita naisip, Lara. Ikaw lang ang babae na minahal ko ng ganito. Please, let's fix things. I want to make it up with you. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Lara, we need you in our company. What do you want me to do for you to take this offer? Nagmamakaawa ang mayamang CEO ng isang pabrika na si Francis sa dating nobya na si Lara, na nagtatrabaho bilang isang tendera ng mga gulay at prutas sa palengke. Wala kang dapat gawin para tanggapin ko yung offer mo. Dahil unang-una, hindi ako interesado sa kumpanya mo. Lalong-lalo na sa trabahong inaalok mo. Kaya umalis ka na. Hindi mapigilan ni Lara na ibuhos ang kanyang buong galit sa nobyong si Francis. Dating magkasintahan sina Francis at Lara nang halos tumagal din ng ilang buwan. Nagkakilala sila sa isang event kung saan ay umextra bilang isang waitress si Lara. Sa umaga ay tendera sa palengke at sa gabi naman ay ume-extra siya sa full-time na trabaho ng kaibigang si Jenny sa mga events na nangangailangan ng food server sa mga ingrandeng pagtitipon. Hindi na nakapagkolehiyo si Lara dahil sa kakapusan sa pinansyal na pangangailangan at kawalan ng sapat na kinikita. Hanap buhay na ng kanyang ina at ama ang magtinda sa palengke ng mga inaangkat na mga gulay at prutas galing Divisoria. Madaling araw pa lamang ay pumupulas na sila upang pumunta sa bagsakan at makiagaw ng mga bagsak na presyo ng mga gulay at prutas. Ngunit dahil sa malaking agwat ng pamumuhay at pagkakaiba sa buhay na kinagisnan, naghiwalay sila dahil sa matinding pagtutol ng mga magulang ni Francis sa relasyon nila. He had no choice but to give up on Lara, kahit pa na mahal pa niya ang dalaga. This party's so damn boring. Dismayadong sambit ni Francis sa sarili habang inaaliw ang sarili sa mga alak na nasa kanyang harapan upang mapalipas ang oras sa party ng mga mayayaman na naroroon. Na para sa kanya ay boring ang ganoong pagtitipon. Kahit saan magpunta ang kanyang mga magulang ay otomatikong kabuntun siya dahil sa mga susunod na henerasyon ng legasiya ng kanyang mga magulang ay sa kanya na isasalin at siya nang magpapatakbo ng ilang mga malalaking negosyo sa buong bansa na ilang dekada nang namamayagpag sa industriya. Marami nang nakikilala at nakasamang babae si Francis, ngunit ito ay sapilitan lamang dahil maging sa kanyang mapapangasawa ay sina Sir Ramon at Madam Fatima ang nagdedesisyon para rito. Sa makatuwid ay nakaplano na ang lahat ng kanyang kapalaran mula pa nang maipanganak siya. Kailangang nasa linya rin ng mga mayayaman at negosyo ang babaeng mapapangasawa niya. Sa kalagitnaan ng pagmumukmok ni Francis sa may terrace ng mansyon, ay lumapit sa kanya ang isang waitress at inalok ito ng alak. Sir Francis? Alak pa po? Utal at kabadong tanong ng kaibigan ni Lara na si Jenny. Ilang beses nang nakapagserbisyo sa mga ganitong engranding event si Jenny at isa sa mga rason niya kung bakit niya gusto ang trabahong ito
ay upang masilayan lamang ng personal at malapitan si Francis. Madalas na kasi na napapanood at laman ng mga balita ang binata sa telebisyon at mga interviews, kaya marami na rin babae ang humaanga sa angkin nitong kagwapuhan at kabilang na doon si Jenny. Ngayon lang din niya nakasama rito si Lara dahil nagpahanap pa sa kanya ang kanyang boss ng isa pang makakasama, kaya ito ang prenisinta niya. Supladong tumingin ang lalaki kay Jenny na nakasubo pa rin ng baso ng scotch sa kanyang bibig. Umirap siya at ibinaba na ang baso pagka-shot. "Ibaba mo na lang dyan," masungit niyang utos. Sa sobrang kabay, hindi maiwasang manginig ng mga kamay ni Jenny habang nilalapag ang tray ng mga alak at bucket of ice ang dala niya. Pagbaba niya ay hindi sinasadyang mapadulas ang kanyang kamay na naging dahilan ng pagkatapon ng alak at yelo sa harapan ni Francis. "Damn! Look what you've done! Ang bobo mo naman!" Nabigla ang lalaki kaya napabalikwas siya sa kinauupuan dahil halos nabasa ang suot niyang long sleeve at kulay puti pa naman. Sa pagkadismaya ng lalaki, nasigawan niya si Jenny at napagsalitaan ng masama. Sa isip ng dalaga ay inakala niyang porket gwapo at maamong mukha ay mabait na. Yun pala ay nagkamali lamang siya ng inakala. Panay hinihinang paumanhin ngayon ang kawawang si Jenny sa galit na si Francis. "Patawarin niyo po ako, sir. Hindi ko po sinasadya, patawarin niyo po ako." Paulit-ulit na paumanhin ni Jenny. Bumunot din siya ng isang malinis na panyo sa kanyang bulsa at saka lakas loob na ipinuna sa basang damit ng lalaki. Nang maidampi niya ang kanyang mga kamay sa may bandang tiyan ni Francis, ay lalo itong nagalit at hinampas ang kanyang kamay paalis. "Anong ginagawa mo? Don't you ever touch me!" Nabigla si Francis sa ginawa ni Jenny at saka binantaan ng babae. Halos mapaluhan na si Jenny sa nagawa niyang yon sa binata. Posible kasing ipatanggal siya nito kapag nagkataon ay mawawalan siya ng trabaho. At saka sigurado siya, kapag nagsumbong ang binata sa boss niya, ay imposible namang pakinggan pa ng mga ito ang paliwanag niya. Kaya hindi niya malaman kung paanong aamuyin ng binata ngayon. "Lumayas ka sa harapan ko. And I will make sure na bukas ay wala ka ng trabaho." Tuluyan na ngang lumagapak ang luha ni Jenny sa sinabing iyon ni Francis. Samantala, abala rin naman si Lara sa may garden na nag-aasikaso ng ibang mga bisita. Napansin niyang natatagalan na sa itaas si Jenny na alam niyang wala namang ibang bisita ang naroon. Nang matapos ng ginagawa niya ay hindi na siya nagdalawang isipan na puntahan ng kaibigan sa taas at alamin kung ano ang nangyayari dito. Humakbang siya sa kulay gintong hagdan pataas at saka tinanaw ang buong taas at dulo nito. Tama ang hinala niya, walang ibang bisita ang naroon. Mahina na ang dating ng tugtugan doon sa itaas mula sa ibaba. Kaya mas naririnig niya na ang ingay na pumukaw sa kanyang atensyon na nagmumula sa may terrace ng mansyon. Nagsalubong ang mga kilay ni Lara na tinunton ang direksyon ng ingay na yon. Napawang isang babaeng umiiyak at mamakaawa. "Patawarin niyo na po ako, sir. Hindi ho ako pwede mawalan ng trabaho. Sa akin ho umaasang mga kapatid ko." Muling pagmamakaawa ni Jenny kay Francis. Nabigla naman si Lara nang matanaw niya ang kinaroroonan ng ingay na yon. At laking gulat niya nang si Jenny ang makita na nakaluhod sa harapan ng isang gwapong lalaki sa katauhan ni Francis. Pinakinggan muna ni Lara ang pinag-uusapan ng dalawa bago gumawa ng aksyon. Nang biglang tumayo si Francis at saka isinaboy sa kaibigang si Jenny ang natunaw na yelo na nasa loob ng bucket. "Yan! Para mahimasmasan ka!" Masama ang araw ni Francis kaya ganito na lang ang galit niya sa nangyari. Bata pa rin. Kaya padalos-dalos ang reaksyon sa mga bagay-bagay. Nang makita naman ito ni Lara ay kaagad itong nagmarcha patungo sa kinaroroonan ng dalawa. At saka taas noong tumingin kay Francis. "Sir, bakit niyo ginawa yan kay Jenny?" Walang takot na tanong ni Lara sa lalaki. Mabilis naman siyang pumunta sa kaibigan upang damayan. "Ano bang pakialam mo? Ganyan ngang napapala ng mga tatanga-tanga. So get lost!" Tatalikod na sana si Francis nang bumuka ng bibig ni Lara. "Ano man ang nagawa ng kaibigan ko, hindi pa rin dahilan at makatarungan niya ang trato niya sa kanya. Kung nagkamali man siya, sigurado akong humingi na siya ng tawad. At kung humingi na siya ng paumanhin, ay dapat pinatawad mo na lang kahit labag sa kalooban. Hindi yung itatrato mo pa siya ng ganito na parang aso. Pweh, mga mayayaman nga naman.
Malinis nga sa panlabas. Puro dungis naman ang kalooban. Pumirmi ang buong atensyon ni Francis sa naghuhuramentadong babaeng si Lara. Sa isip niya ay saan kumukuha ng tapang ng muka at lakas ng loob ang babaeng to para pagsalitaan siya ng ganon. Hindi lubos maisip ni Francis na may gagawa nito sa kanya. At tanging si Lara lamang ang nakagawa nito sa kanya. Anong karapatan mo sabihin sa akin yan? Sino ka para pagsalitaan ako ng ganyan? Hindi mo ba ako nakikilala, ha? Sa totoo po, hindi ko po kayo kilala. Sino nga ba kayo? Pero sa asal at pananalita nyo, mas gugustuhin ko pa na huwag kayong makilala pa. Mahirap lamang sina Lara pero palaban at walang inuurungan. Hanggat nasa katwiran ay paglalaban niya ang kanyang mga karapatan at paninindigan ang mga pinapaniwalaan. Sa halip na maghintay ng kasagutan mula sa binata, ay pinakalma na lamang ni Lara ang umiiyak na kaibigang si Jenny. Jenny, okay ka lang? Huwag ka nang umiyak. Halika na. Iyaya nito sa kaibigang masama pa rin ang loob sa nangyari. Pero bago pa man sila makalabas ay nauna ng padabog na lumakad si Francis patungo sa labas, nagalit pa rin sa nangyari. Hindi na lang ito pinansin ng dalawang babae at inirapan na lamang ito ni Lara. Nang matapos ang event at nakuha ang sweldo ay sabay nang umalis sina Jenny at Lara. Habang naglalakad ay muli nilang pinagmumuni-munihan ang nangyari kanina. Lara, salamat kanina ha. Pasasalamat ni Jenny sa mababang tono. Nahalata pa rin ang pagkadismaya sa nangyari. Wala yun. Nararapat lang yun sa kanya. Hambog kasi siya at walang respeto sa babae kaya nararapat lamang yun sa kanya. Sagot ni Lara. Pero sa tingin ko, hindi mo na dapat ginawa yun. Si Sir Francis yun ng Valderrama Corporation. Maaaring ipatanggal niya ako sa trabaho at sabihin kay boss ang mga nangyari. Hindi ko naman kasi akalaing masama palang pag-uugali nun. Pero narinig ko kasi sa iba na mabait naman daw si Sir Francis. Siguro ay bad mood lang talaga siya kanina. Nag-aalala lang sabi ni Jenny kay Lara. Bigla namang nakaramdam ng pag-aalala si Lara sa sinabing iyon ng kaibigan. Napagtanto niyang nagpadalos-dalos siya kanina sa kanyang inasal at mga sinabi dala ng matindi niyang inis kay Francis kaya hindi niya na naisip ang magiging kapalit nito para sa kanya, lalong-lalo na sa kanyang kaibigan na si Jenny. Naku, sorry Jen. Baka nga kung anong gawin ng lalaking yun dahil sa ginawa ko. Baka ikaw pang bawian nun. Baka sa itsura ni Lara ang pag-aalala at nakaramdam ng kaunting pagsisisi sa sarili. Hindi niya na kasi napigilan kaninang ines kaya niya nagawang patulan ng mayamang lalaki. Hanggang sa pag-uwi ay iyon pa rin ang naiisip ng dalaga. Oh, Lara, nariyan ka na pala. Magpapasado 11:00 na rin siya nakauwi at nadatnan ng ama at ina na nakakape sa may kusina habang hinihintay siya. Lumapit siya sa kinauupuan ng mga magulang. Bakit kising pa po kayo? Pupulas pa po tayo mamayang 2:00. Dapat nagpapahinga at natutulog na po kayo ngayon. Mahinahong tanong ni Lara sa mga magulang. Abay, hindi makatulog itong nanay mo hanggat hindi ka pa nakakauwi. Sabi ko nga'y ako na lamang maghihintay sa'yo sa may kanto. Ay ayaw namang pumayag at gustong kasama siya. Kaya sabi ko ay dito na lamang kami sa loob na hintayin ka. Nga pala, kumain ka na ba? Umupo si Lara sa tabi ng kanyang ina. Opo tay, tapos na po. Halata pa rin sa tono ng pananalita ni Lara na may malalim na iniisip. Napansin naman kaagad ito ng kanyang ina. Sobrang napagod ka ba anak? Parang ang tahimik mo yata. Nakatuon ang tingin sa kanya ng mag-asawa. Ang totoo po niyan. Nag-aalinlangan pa si Lara na sabihin sa mga magulang ang nangyari. Ngunit kailangan itong malaman ng mga ito para mabigyan na rin siya ng payo sa mga dapat na gawin. Ano yon anak? May nangyari ba? Nagkatinginan sina Mang Apollo at Ginang Flor. Huminga ng malalim si Lara. Baka po kasi mawala ng trabaho si Jenny dahil sa akin eh. Malungkot na pagtatapat nito. Nanlaki naman ang mga mata ng mga magulang sa sinabing yun ng anak, kaya hindi na nila pa naiwasan ang magtanong. Bakit naman anak? May nangyari ba? Utal na tanong ni Ginang Flor.
Kanina po kasi, naaktuhan kong umiiyak si Jenny na nakaluhod sa isang lalaki sa may ikalawang palapag ng mansyon na pinagsiservisyohan namin kanina. Bago ako lumapit, pinakinggan ko muna ang pinag-uusapan nila. Umingi na ng paumanhin si Jenny sa lalaki dahil sa maling nagawa niya. Hindi pa sana ako magpapakita nang biglang tapunan ng mayabang na lalaki na yun si Jenny ng tubig sa mukha at katawan, kaya yun. Hindi na ako nakapagpigil kaya nagtungo na ako sa kinaroroonan nila. Detalyadong kwento ni Lara sa mga magulang habang nakatingin sa ibaba at nilalaro ang mga daliri. Oh, ano nangyari? Bakit siya matatanggalan ng trabaho? Umingi naman na pala siya ng paumanhin na. Lumahod pa nga siya eh. Pati isa pa, hindi naman pumatol si Jenny kaya bakit siya tatanggalin sa trabaho? Ana si Manong Apollo sa anak at pawang nanggigil din sa nangyari. Sumabat naman si Ginang Flor. At saka anak, sino ba yung lalaking iyon? Mataas bang posisyon niya roon para tanggalin si Jenny? At saka ano namang kinalaman mo? Dugtong na tanong pa ng Ginang. Muling huminga ng malalim si Lara at saka umangat ng tingin sa mga magulang. Nay, tay, wala nga pong ginawa si Jenny. Pero ako po'y meron. Sabay na napasigaw ang mag-asawa na hindi alintana ang lalim ng gabi. Ano? Anong ginawa mo? Tanong ng dalawa. Napakamot naman sa ulo si Lara at saka sinagot ang tanong ng mga magulang. Kasi naman po, paano ba namang hindi ko sasagutin yung lalaki na yon? Grabe yung ginawa niya kay Jenny. Alam niyo naman po ang ayoko na makakakita ng inaapi. Lalo pat kaibigan ko, kaya yun. Hindi ako nakapagpigil at akong pumatol sa kanya. Bika ni Lara na may kaunting pagsisisi sa kanyang tono. Diyos ko po. Sino ba yung lalaki na yun, anak? Utal at kabadong tanong ni Ginang Flor. Si Francis Valderrama po. Yung anak ng CEO ng Valderrama Corporation. Hindi maaaring hindi nila makilala si Francis Valderrama dahil sa mukha na ng pamilya nito ang laman ng mga tabloid at magazine maging sa mga balita sa lokal man o internasyonal. Pangalawa lang naman ang mga ito sa pinakamayayamang tao sa bansa kaya napaka-imposible na walang makakilala rito. Ano? Sabay na sambit ang mag-asawa. Opo. Kaya nangangamba po ako ngayon kung ano bang dapat kong gawin dahil matagal na si Jenny sa trabaho na yun tapos yun lang yung pinagkukunan niya ng kinikita. Kaya baka mawalan siya ng trabaho ng dahil sa akin. Napahigop sinamang Golfo at Ginang Flor at saka nag-isip. Hindi nila lubos maisip na ang anak ng isang bilyonaryong nakabangga ng kanilang anak. Habang kinukwento ni Lara ang nangyari sa magulang, ay tipong napapakagat ang mag-asawa sa labi, tanda ng takot na maaaring kahantungan ng naging aksyon ng kanilang anak kay Francis. Anak, isa lamang naiisip kong paraan kung gusto mong maisalba si Jenny. Formal kang humingi ng paumanhin kay Sir Francis. Paumanhin? Wala ito sa bokabularyo ng dalaga. Humihingi siya ng tawad kapag alam niyang siyang nagkamali. Ngunit kapag alam niyang siyang nasa tama, ay walang saysayang salitang paumanhin sa kanya. Ngunit sa kasong ito na sa kanya nakasalalay ang iniingatang trabaho ni Jenny, ay kailangan niyang isantabi ang kanyang prinsipyong iniingatan. Kahit labag sa loob niya, at kahit matapakan ang kanyang paninindigan, ay ginawa na rin ni Lara kung ano man sa tingin niya ay tama sa pagkakataong to. Nang sumunod na araw ay nakatanggap si Lara ng masamang balita na galing kay Jenny. Nakipagkita si Jenny sa kaibigan upang sabihin ng masamang balitang natanggap mula sa kanyang boss. Hoy Jenny, ano? Anong sasabihin mo? Sandaling nagpaalam si Lara sa mga magulang at iniwan muna pansamantala ang mga paninda sa palengke upang puntahan ang kaibigang si Jenny. Tumayo naman si Jenny ng ilang minuto ring naghihintay sa may shed. Lara, wala na akong trabaho. Lumagapak ang luha ng dalaga nang sabihin niya mga salitang yon kay Lara. Ha? Parang ang bilis naman. Hindi naman tama yon. Ilang taon ka na nagtatrabaho sa boss mo at maganda naman ang serbisyo mo. Bakit hindi nila ikonsidera yon?
Lara, nakapagdesisyon na ang boss ko. At isa pa, si Sir Francis mismo ang nagreklamo kay Boss Ora mismo kaya tinanggal na ako kahit pa sabihin nating matagal na ako sa kanya. Bigla namang lumungkot ang mukha ni Lara sa nalaman. Lalo siyang nakonsensya sa nagawa niya. Lalong umusbong ang kagustuhan niyang gawin kung ano ang dapat niyang gawin na sinabi ng kanyang mga magulang. Patawarin mo ako, Jenny. Kasalanan ko kaya kanila tinanggal. Hayaan mo. Gagawa ko ng paraan. Alam ko kung gaano mong kamahal ang trabaho mo. At hindi ko hahayaan na mawala lamang yun ang dahil lamang sa akin. Gagawa ko ng paraan. Itatama ako ang nagawa kong kamalian. Ayos lang ako, Lara. Huwag mo na akong alalahanin. Maghahanap na lamang ako ng iba pa. Marami pa naman dyan. Okay na ako. Huwag ka na mag-alala pa. Hindi sapat kay Lara ang pagpapakumbabang iyon ng kaibigang si Jenny. Hindi man aminin ng kaibigan sa kanyang sarili, pero daman ni Lara na sobra itong nalulungkot sa naging desisyon ng kanyang boss na tanggalin ito sa trabaho. Bumalik siya sa palengke pero hindi pa rin makapakali kung saan hahagilapin si Francis Valderrama. Hindi naman niya kasi ito basta-bastang mahahagilap dahil sa pribadong tao ang mga ito na napapaligiran lagi ng mga bodyguards. Naisip niyang posibleng ipatawag ulit siya ng catering services na dating pinagtatrabahuhan ni Jenny kapag nangangailangan muli ng mga tao ang boss nito. Ilang araw din ang lumipas na hinintay ni Lara na ipatawag muli siya ng mga prestiyosong event na kinabibilangan ng mga mayayamang negosyante. Kahit kasi sa anong event ay naroon palagi ang mga Valderrama, kaya matyaga siyang naghintay sa pagtawag ng dating employer ni Jenny. Hello? Bungad ng secretary ng catering services. Madali namang sinagot ni Lara ang kausap. Yes, ma'am? We need one more on call for tomorrow's event at Valderrama's residence. Are you free, Miss Lara? Nabuhayan ng loob si Lara sa mga oras na ito at sa isip niya ay talagang pagkakataon nang lumalapit sa kanya. Wala nang pinalampas pang oras si Lara at kaagad nang sinagot ang tanong na iyon ng sekretarya. Opo, libre po ako bukas. Pupunta po ako. Maaga pa lamang ay nakapustura na si Lara dahil kailangan nilang mas maaga ngayon para sa maagang pagsiset up ng pagdadausan ng event. Malawak ang garden ng mansyon ng mga Valderrama kumpara sa dating pinagserbisyohan ni Lara. Aminado si Lara ngayon na kinakabahan siyang makaharap muli si Francis dahil sa nangyari noong huli nilang pagtatagpo. Ngunit kailangan niya itong gawin. Alang-alang sa kanyang kaibigan na si Jenny. Nang makarating sila sa mansyon ay doon inumpisa ni Lara ang kanyang tunay na agenda at yon ay ang hanapin si Francis Valderrama. Sa lawak ng buong lugar, posible siyang maligaw sa loob kung hindi pa siya pamilyar dito. Habang abala ng mga kasamahan ay sinamantala naman ni Lara ang pagkakataon upang libutin ang buong lugar upang hanapin si Francis. Kalat ang mga katulong sa buong mansyon. At walang makikitang walang ginagawa. Lahat ay abala at aligaga. Habang nililibot niya ang buong lugar, ay nadadaanan niya ang mga katulong na nagbubulungan. Kawawa naman si Sir Francis, ano? Halata namang ayaw pa niyang maikasal. Kaya nga, parang swerte pa rin ako at naging mahirap ako para hindi usang mga arrange marriage na yan. Mas gusto ko pa rin ng mayaman. Lalo pa kung sa isang Sir Francis Valderrama i-arrange ang kasal ko. Sa mga bulungang yon ay tila nakakuha ng ideya si Lara. Marahil ay mainit nga lamang ang ulo ng binata nung huli silang magkita na na-trigger lamang dahil sa pagpatol niya rito. Nilampasan na lamang niya mga katulong na yon. Bagkos ay itinoon na lamang muli ang atensyon sa paghahanap sa binata. Hanggang sa makarating na siya sa ikalawang palapag. Sa dami ng kwarto rito ay talagang maluluha at malilito siya kung alin ba rito ang silid ng binata. Isa pa ay wala talaga siyang ideya kung alin dito at kung malaman man niya ay dapat ba siyang pumasok o hindi. Samantala abala naman si Francis sa panonood sa kanyang cellphone ng CCTV ng buong mansyon. Minsan kapag wala siyang magawa ay CCTV ang napagdidiskitahan niya. Habang pinapanood ito, ay tumawag sa kanyang atensyon ng isang pamilyar na muka at sigurado siyang hindi nila ito tauhan. Mas lalo lang siyang kinutuban nang umakyat pa ito sa may ikalawang palapag. Nang i-zoom out niya, ay doon niya napagtantong ito rin yung babaeng sinigawan siya noon sa nakaraang event.
Nanliit ang mga mata ng lalaki at saka nagtaka kung anong ginagawa ng babaeng ito doon sa itaas ng mansyon. Sa kabilang banday, napahinto na si Lara na tila namimili na sa mga silid na iyon kung alin ang papasukan. Hanggang sa mapabalikwas siya nang may biglang humila sa kanya papasok ng silid na nasa kanyang likuran. Hindi na siya nakasigaw dahil mariing nakatakip ang mauugat ng mga kamay ng isang lalaki sa kanyang bibig. Pagkapasok nila sa kwarto ay inilak na ng lalaki ang pintuan at saka isinandal ng babae sa may pader. Laking gulat pa ni Lara na makita at mamukhaan ng lalaki. Si Francis Valderrama. Siya ang nasa harapan niya ngayon. Habang magkalapit ang kanilang mga katawan, napatitig siya sa mga ito na tila nanghihipnotismo. Nung una silang magkita, hindi ito napansin ni Lara dahil sa galit. Ngunit ngayon ay napagtanto niyang gwapo nga pala talaga ang binata. Nakasuot ng puting t-shirt ang lalaki at nakaitim na pajama. Nakapantulog pa ito at halatang kakabangon lamang dahil gulo pa ang buhok nito at namumungay pa ang mga mata. Ilang sandali rin silang nakatitig sa isa't isa. Pilit nagpupumigla si Lara, ngunit sadyang malakas ang lalaki. "What are you doing here? Sinusundan mo ba ako?" Matalim na tanong ng lalaki. Nang mapansing hindi komportable si Lara ay inalis na rin niya ang kanyang kamay na nakatakip sa bibig nito. Gusto sanang magtaray ni Lara at sapakin ng lalaki dahil sa ginawa nito. Ngunit naaalala niyang siya nga palang may kailangan dito ngayon. Kaya kailangan niya pa rin ng maging kalmado. Oo, sa katunayan nga'y, hinahanap talaga kita. Naiilang naman ngayon si Lara dahil nang mas inilapit ni Francis ang kanyang katawan sa katawan ng dalaga. Talaga? Bakit? Do you like me? Diretsahang tanong ni Francis na tila nang aakit. Bumilis naman kaagad ang tibok ng puso ng dalaga sa tanong na iyon. Hindi niya malaman ang nararamdaman at halata ito sa habol ng kanyang hininga. Gustuhin man niyang isigaw na kailanman na hindi niya magugustuhan ng lalaki, ngunit hindi maaari dahil baka lalong hindi mapabalik sa trabaho ang kaibigang si Jenny. Hindi. Ang ibig kong sabihin, may kailangan ako sa'yo. Utal na tugon ni Lara na naiilang pa rin sa katawan ng lalaki na isang dangkal na lamang ang lapit mula sa kanya. Sa isip niya ay siguro kung malalaman ito ng iba, lalo na ng kaibigan ni Jenny na baliw sa lalaking ito na naglapat ang katawan nila, ay maaaring isumpa siya ng mga ito dahil sa selos at inggit. Ngunit hindi siya maaaring magpahulog sa buong sistema ng lalaking nasa harapan niya ngayon. Tuloy ang plano at walang makakapigil sa kanya ngayon kahit pa ang gwapong mukha ni Francis. Ilang saglit pa ay kumalas na si Francis at saka dumiretso sa mga babasaging mesa niya na naroon at nagsindi ng sigarilyo at saka pumwesto sa may maliit na terrace ng kwarto. "Anong kailangan mo?" Tanong nito habang nakatanaw sa labas ng kwarto sabay hit-hit ng sigarilyo. Bumuntong hininga si Lara at saka ipinaalam na ang pakay nito. "Dediretsohin na kita. Nandito ako para sa kaibigan ko. Natatandaan mo? Iyong sinabuyan mo ng tubig? Nawala na siya ng trabaho. Iyon lang ang pinagkakakitaan niya. At siya na lamang ang inaasahan ng pamilya niya. Lalo na ng 5 niyang maliliit na kapatid. So what do you want me to do?" Tinatamad na tanong ni Francis kay Lara. "Alam kong ikaw ang nagpatanggal sa kanya sa trabaho. Pero wala naman siyang kasalanan na. Ako dapat ang binawian mo. Kaya nakikiusap ako. Kausapin mo ulit yung boss niya upang maibalik siya sa trabaho." Humarap na nakangisi si Francis sa dalaga. "Inuutusan mo ba ako? Sinabi ko lang naman ang nagawa sa akin ng tauhan niya. At hindi ko inutos sa tanggalin niyang kaibigan mo. Kaya kung yon ang naging desisyon niya, wala na akong alam at magagawa doon. Pero ikaw ang may kakayanan para maibalik siya. Alam ko namang dahil sa akin kaya lalo siyang napasama. Kaya ngayon handa akong humingi ng tawad sa iyo. Paumanhin sa nagawa ko. Hindi dapat kita sinagawa, no, hinamak. Dapat na nahimik na lamang ako at nagpakumbaba. Patawarin mo po ako, Sir Francis." Upang mas mapatawad ay nilakasan na ni Lara ang loob
at tuluyan na ngang lumuhod sa harapan ng lalaki. Nanlaki naman ang mga mata ni Francis sa ginawang ito ni Lara. Patawarin niyo po ako. Gagawin ko ang lahat papabalik lamang muli sa trabaho ang kaibigan ko. Nakayuko at nakaluhod na nagmamakaawa si Lara sa harapan ni Francis. Sa pagkakataong ito ay gagawin na lahat ni Lara para sa kaibigan, kahit pa ang kapalit nito ay ang kanyang dangal at prinsipyo. Hindi naman malaman ni Francis ang kanyang gagawin o maging reaksyon man lamang. Tumayo ka nga. Matalim na utos nito. Umangat naman ang tingin ni Lara sa binata. Hindi mo ba ako narinig o magdamag ka lang naluluhod dyan? Dugtong pa ni Francis. Kaagad namang sumunod si Lara at saka seryoso pa rin nakatingin dito at naghihintay ng kasagutan. Umalis ka na, sambit ni Francis sa mababang tono. Pero, I said leave. Madami pa akong gagawin. Biglang nalungkot ang mukha ni Lara na tila hindi niya nakumbinsi ang matigas na puso ng binata. Wala na siyang nagawa pa kundi sundin ang utos ni Francis na lumabas na ng silid. Malungkot at walang buhay siyang bumalik sa trabaho. Hanggang sa sumapit ng gabi at nagsimula ng event ay matamlay pa rin si Lara na pawang tinatamad na sa ginagawa. Ilang saglit pa ay lumabas na si Francis na nakapormal na at ibang-iba na ang itsura kesa kanina nung nasa kwarto sila. Hindi maiwasan ni Lara na humanga at matulala. Muling nagtama ang kanilang mga tingin, ngunit malungkot ang mukha ni Francis. Hindi masaya. Mukhang napipilitan lamang. Nang maalala niya ang pinag-usapan ng mga katulong kanina tungkol sa tunay na highlights ng gabing ito, ang arranged marriage ni Francis sa mayamang dalaga na si Cassie. Habang nagsiserve ng pagkain sa mesa na kinauupuan ni na Francis, ay hindi maiwasan ni Lara na mapatingin dito. Diretso lamang ang tingin ng binata at sinasadya niyang ipahalata na ayaw niya ng ginagawa nito. Sir, ito na po ang appetizer ninyo. Ibinaba ni Lara ang hawak na platito ng appetizer sa tabi ni Francis na naging dahilan ng pagpako ng tingin ng lalaki sa gilid ng kanyang muka. Umatras lamang si Lara na tila walang nangyari kanina sa pagitan nila ni Francis. Matapos iserve ang mga pagkain na bumalik na si Lara sa may buffet table kung saan pa siya naka-assign. Kahit naroon na ay nasa presensya pa rin ni Francis ang atensyon niya. Kung kanina lamang ay ang paghingi ng tawad ang ikinakabahala niya, ngayon naman ay ang sitwasyon ng binata na kung tutuusin ay dapat hindi niya na pinag-aaksayahan pa ng panahon na isipin pa. Dahil ang isang katulad niyang mahirap ay walang lugar sa ganitong uri ng pamumuhay. Ladies and gentlemen, before anything else, I would like to thank you all for accepting my invitation to join us in the most important and precious event in our lives. Mr. and Mrs. Montefalco, most especially to you, Iha, Cassie, our future daughter-in-law. You are very much welcome in our family. Nagsitayuan ang lahat nang magsimula ng magsalita ang ama ni Francis na si Don Francisco, sabay nagpalakpakan. Tila wala namang narinig si Francis at panay pa rin ang inom ng alak. Wala siyang pakialam sa mga sinabi ng ama, maging sa babaeng papakasalan niya. Muling lumapit si Lara sa mesa upang mag-refill ng alak. Nagulat ang lahat sa pagtayo ni Francis at saka inilabas ang kanyang saloobin. Walang kasalang magaganap. Nanlaki naman ang mga mata ni Lara at muntik nang mapatapon ang laman ng bote ng wine sa sinabi ni Francis. Maging ang mga naroon ay nagulat din sa marking. Sumagot naman si Don Francisco at Doña Regina dahil sa ginawa ni Francis. Isa itong malaking kahihiyan para sa kanilang pamilya, kaya kailangan niyang gawa nito ng paraan. Francis, anong pinagsasasabi mo? Stop spitting nonsense. Nakakahiya sa mga Montefalco. Mariin at aligagang sambit ng Ginoo sa anak na si Francis. Samantala ay nagkaroon naman ng maluwag na ngiti ang dalagang si Cassie sa kanyang mga labi. Dahil maging siya ay tutol din sa kasalanan na ito. May iba rin siyang nobyo at tinutulan rin nito ng mga magulang. Dahil mahirap rin ang lalaki kaya ngayon ay malaking pasasalamat niya sa ginawang ito ni Francis. Naglakas loob na rin si Cassie na tumayo at sigundahan ang sinasabi ng binata. I also agree. Matapang niyang sambit.
Tumingin naman ang mga magulang sa kanya. Cassie, anong ginagawa mo? Utal na tanong ng kanyang ina. Mom, Dad, I'm so sorry. Pero mukhang pareho kami ni Francis na tutol sa kasalang ito. I have my own life. At sawa na akong diktahan niya ang bawat gagawin ko, maging kung sino ang iibigin ng puso ko. Samandaling tumingin si Cassie kay Francis. Thank you. Huling sambit ni Cassie, sabay tumakbo na, papalayo ng lugar. Samantala, ay lulubog na sa kahihiyan ng bawat partido dahil sa mga walang tigil na kislapan ng mga flashes ng kamera ng media na siguradong headline na sila bukas dahil sa mga eksenang ito. Sa bilis sa pangyayari ay tila naupo sa mga taong nandun kabilang ang kanilang mga magulang dahil sa istorbong ginawa ng dalawa. Simula ng gabing yon ay pakiramdam ni Francis na malaya na siya. Malaya sa kahigpitan ng mga magulang. 20 anyos pa lamang din kasi kaya wala pa sa pagiging stable ang pag-iisip. Maging sa ularat ni Lara ay hindi pa rin mawala ang nangyari ng gabing yon. Naging headline ito sa mga news and tabloids kaya paniguradong masakit ngayon ang ulo ng kanilang mga magulang. Para sa kanya ay sinunod lamang nila ang sinabi ng kanilang puso at nakaramdam ito ng kaunting paghanga sa dalawa. Sa kabilang banda naman, ilang linggo na rin ang nakalilipas mula ng pangyayaring yon. Hindi na bumalik pa si Lara sa ganoong racket, bagkus ay nag-focus na lamang sa pagtitinda ng mga gulay at prutas sa palengke. Habang nag-ayos ng paninda ay huminto sa kanyang harapan si Jenny na nakasuot ng dating uniforme sa catering services. Hi Lara! Nakangiting bungad ni Jenny kay Lara. Pinasadahan naman ito ng tingin ng dalaga sa nagtataka sa suot ni Jenny. Jenny, magtatrabaho ka na ulit? Nagtatakang tanong ni Lara. Oo, pinabalik na ako ni boss. At alam ko dahil yun sa'yo. Hindi ko alam kung anong ginawa mo pero nagpapasalamat ako sa'yo, Lara. Dahil sa'yo, may trabaho na ulit ako. Walang hanggan ang pasasalamat ni Jenny sa kaibigan at ganun din si Lara. Wala ring mapagsidlan ng tuwa at galak niya para kay Jenny. Sa isip ni Lara, marahil ay nahabag sa kanya si Francis noong nagmakaawa at lumuhod ito sa kanyang harapan. Kaya siguro'y kinausap na nito ang boss ni Jenny upang pabalikin ito sa trabaho. Ngayong naayos na ang gusot na kinabibilangan niya, ay nagkaroon na muli ng katahimikan ng kanyang buhay at payapa na lamang na nagtitinda sa palengke. Medyo matumal ngayon ang mga mamimili dahil sa pagtaas ng presyo ng mga gulay at prutas na inaangkat nila. Kapag mataas ang kuha nila ay mataas din dapat nila ibenta sa palengke para may tubuin pa rin kahit nakakaunti. Ngunit tila umaaray na ang mga consumer sa taas ng presyo ng bilihin kaya hindi maiwasang mabulukan sila ng mga gulay at prutas at karamihan dito ay ang mga mansanas at iba pang mga juicy fruits and vegetables. Isang linggo rin ganito ang sitwasyon ng kanilang hanap buhay. Matumal. Hanggang sa isang araw ay may isang matikas at matangkad na lalaki na nakasuot ng formal na damit ang lumapit sa kanya. Si Lara lamang ang tao sa pwesto dahil pinagpahinga na muna niya ang mga magulang dahil puyat at pagod na rin ang mga ito. Miss, magkano lahat ng paninda mo? Diretsang tanong ng misteryosong lalaki kay Lara. Walang ideya si Lara kung sino ang lalaking ito at hindi pamilyar sa kanyang mukha na ngayon lamang niya nakita. Nanlaki naman at napabalikwas siya sa tanong na iyon. Lahat po ba ito? Utal nitong tanong. Oo, tagon ng lalaki. Hindi malaman ni Lara kung paano sasagutin. Kaubusan na rin ang oras kung titimbangin pa niya ito isa-isa kaya nagbitiw na lamang siya ng presyo. 20,000 po. 20,000. Bibili ho ba kayo, sir? Bumunot ang lalaki sa bulsa ng kanyang tuxedo ng isang sobre tsaka inaabot ito sa dalaga. Nang buksan niya ito at makita ang laman, ay nagtaka siya dahil labis ito sa 20,000 na binigay niyang presyo. Sir, labis-labis ho ito. Ibabalik ko ho ang labis. Huwag na, ayos na yan. Ipapakuha ko na lamang sa mga tao ko rito ang mga paninda mo. Magsasalita pa sana si Lara nang biglang tumalikod na ang lalaki. Hahabulin pa sana niya pero dumating na ang maghahakot ng mga paninda. Pinagtitinginan naman siya ng mga kasamahang nagtitinda roon na may inggit at pagtataka dahil may pumakyaw ng paninda ng dalaga. Sino kaya yun? Ang galante naman nun, no?
Sana araw-araw ganito para matuwa si nanay at tatay. Nakangiti niyang bulong sa sarili. Hanggang sa araw-araw halos ganito ang setup. May pumupuntang lalaki at pinapakyaw ang mga paninda niya. Paulit-ulit lamang ang ganitong senaryo at ilang beses na rin siyang nagtanong kung sino ito at saan dinadala ang mga gulay at prutas, ngunit wala pa rin siyang nakukuha ang kasagutan mula sa lalaki. Isang araw ay si Lara na muli ang tumao sa pwesto. Maaga pa lamang ay naroon na siya upang mag-ayos muli ng mga sariwang gulay at prutas, dahil araw-araw na itong bago at hindi na nabubulakan ng mga paninda. Habang nakatalikod siya, ay rinig niya ang bulungan ng mga naroroon na kapwa-tendera na tila may pinag-uusapan na kung ano dahil nagmimistula ng bubuyog ang usapan nila. Binaliwala na lamang niya ito at tinuloy na lamang ang kanyang ginagawa. Hanggang sa natigilan siya dahil sa isang pamilyar na boses na nagmula sa kanyang likuran. Miss, magkano lahat to? Iniwan ni Lara ang ginagawa at saka humarap sa lalaki nagsalita. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita. Si Francis Valderrama. Siyang pinag-uusapan ng mga naroon na nagtataka na ang isang Francis Valderrama na anak ng CEO ay nandito sa marumi at pabahong palengke at nagtatanong kung magkano ang kanyang paninda. Hindi siya makapaniwala sa natutunghayan ngayon. Nagkaroon na rin siya ng ideya kung sino ang lalaking laging pumapakyaw ng kanyang mga paninda. Hindi malayong maging si Francis yon. Sir Francis, ano hong ginagawa niyo rito? Utal na tanong ng dalaga na namumulang mga pisngi sa hiya na nararamdaman dahil halos lahat ng mga mata na nandoon ay sa kanila lamang nakatingin. Napapalibutan din ang binata ng mga bodyguards nang mapatingin siya sa isang kasama nito. Ito rin yung lalaking laging pumapakyaw ng paninda niya. Ngayon niya nasabing bodyguard pala iyon ni Francis at posibleng si Francis ang nag-utos dito. Pero para saan? At bakit? Tinanggal ng gwapong binata ang suot na salamin at saka ipinatong sa kanyang ulo. May mga dalagita rin doon na kilig at gustong magpa-picture sa binata, ngunit maigting ang pagbabantay ng mga bodyguards kaya walang makalapit dito. I will buy all of these. Diretsa niyang tanong. Doon ay tuluyan ng nalaglag ang panga ng dalaga. Ikaw din bang pumapakyaw ng mga paninda ko nung nakaraan? Tanong ni Lara. Binigyan naman siya ng isang nakakaakit at nakakalaglag panty ng ngiti ng mistisong binata. Yes, ako ang pumapakyaw ng mga paninda mo. At ngayon, ipapahakot ko na to ulit sa mga tao ko para makauwi ka na ulit ng maaga. Nagtaka si Lara sa ikinikilos ng binata at wala nang nagawa at nasabi na magsimula ng mga tao nito na ikarga ang mga paninda. Maraming katanungan ngayon si Lara kung bakit biglang bumait sa kanya ang dati lamang nakaaway niyang si Francis. Nang mga sumunod na araw ay madalas na makauwi ng mas maaga si Lara dahil sa araw-araw na pagpakyaw ni Francis ng mga paninda nito. Maging ang mga magulang niya ay hindi pa rin makapaniwala, ngunit pabor pa rin sa kanila dahil at least ay laging ubos ang kanilang paninda. Matapos magsarado ni Lara ng tindahan ay umalis na siya upang umuwi. Sa tabi ng daan habang nag-aabang ng jeep si Lara ay isang magarang kotse ang huminto sa kanyang harapan. Pinindot ng driver ang power window para bumaba ang salamin ng kotse. Garen, ihahatid na kita. Sambit ng driver na walang iba, kundi si Francis. Hindi naman magkamayaw si Lara kung sasakay ba siya o hindi. Dahil unang-una ay hindi naman talaga sila close ang binata. Kaya nagtataka siya kung bakit biglang nagbago ang trato nito sa kanya. Ano? Tutunganga ka lang ba dyan? Taas kilay nitong tanong. Sobrang init na rin ng panahon at masakit na ang sikat ng araw sa balat. Kaya wala nang nagawa pa si Lara at sumakay na rin sa sasakyan. Francis? Tawag ni Lara sa binata na seryoso sa pagmamaneho. Bakit mo ginagawa to? Ang alin? Ito, ang pagpakyaw mo sa mga paninda ko na halos araw-araw. Itong paghahatid mo sa akin. Maging yung pagpapabalik kay Jenny sa trabaho. Bakit mo ginagawa to? Bakit bigla kang bumait? Napangisi naman si Francis sa sinabing iyon ni Lara. Bumait? Mabait naman talaga ako. Hindi mo lang kasi ako kilala. At isa pa mula nung suwagin kong parents ko noong last event, ay malaya ako na rin na nagagawang mga gusto ko. At kasama ako sa kalayaan mo?
Taas kilay na tanong ni Lara. Yes. Bakit? May magagalit ba? Tanong ni Francis. Namula naman ang pisngi ng dalaga. Wala naman. Ilang minuto lang ang biyahe nang marating na nila ang bahay ni Lara. We're here. Anas ni Francis nang biglang nagtaka si Lara. Sandali. Sa pagkakaalala ko, hindi ko binigay sa yung address namin . Bakit mo alam to? Hindi na nag-alinlangan pa si Francis na ilapit ang kanyang mukha sa mukha ni Lara, kaya lalong namilog ang bilog ang mga mata ng dalaga. I'm a Valderrama, remember? Kahit saang lupalop ka pa pumunta, matutunton pa rin kita. Mahina nitong sabi. Simula ng araw na iyon ay hatid sundo na siya ni Francis. Kapag siyang kasama nito ay nakakalimutan niyang mayaman at tituladong tao nga palang binata. Sobrang simple lamang kasi nito, ngunit kailangan nilang itago kung ano man ang meron sa kanila ngayon. Dahil sa kabaitan ng binata ay napasagot niya ang magandang dilag na si Lara. Inilihim nila ito sa lahat maging sa kanyang mga magulang. Sigurado kasing tututo lang mga ito kapag nalaman nila ang relasyon ng dalawa. Sino nga ba naman ang mag-aakala na ang isang anak ng bilyonaryong CEO na kilala sa buong bansa ay magiging sa labas man ay magkakagusto sa isang hamak lamang na tendera ng mga gulay at prutas sa palengke. Malimit dalhin ni Francis si Lara sa kanilang private resort sa Batangas. Natutong magpalusot si Lara sa mga magulang simula nang makaramdam siya ng pagmamahal sa binata. Ang ganda talaga rito, nakangiting sabi ni Lara. Siguro ang yaman niyo talaga, no? Kulang na lamang ibilhin niyo ang buong mundo. Dugtong pa niya. Lumapit naman sa kanya si Francis at saka niyakap ito mula sa likuran at ipinulupot ang kamay sa bewang ng nobya. Kung kaya nga lamang bilhin ng pera ang buong mundo isasama ko na pati ang mga bituin at planeta para ibigay sa'yo. Mahal na mahal kita, Lara. At sigurado ako sa nararamdaman ko. Sabay halik nito sa likod ng tenga ng dalaga. Paano kapag nalaman ng mga magulang mo? Sigurado akong hindi nila ako matatanggap. Walang lugar ang mga katulad naming dukha at mahirap sa malaparaiso niyong mundo. Baka maliitin lang nila ako tamakin. Malungkot nitong sabi. Hinaplas naman ng binata ang mukha ng nag-aalalang nobya. Kapag nangyari yon, akong kauna-unahang kakalaban sa kanila. I will not let anyone hurt nor touch you. Hanggat nandito ako, ipaglalaban kita. I love you, Lara. Mahal na mahal kita. Walang pasubali niyang hinalikan ng dalaga sa kanyang mga labi. Tila mga bata pa at mapupusok sina Lara at Francis, kaya wala pang ideya sa maaaring patutunguhan ng kanilang ginagawa. Hindi na nakaibig pa si Lara bagkus ay sinuklian na lamang din ang halik na nananabik ng mga labi ng kanyang nobyo. Solo nila ang buong resort, kaya malaya nilang nagawa ang gusto nila hanggang sa tuluyan na nilang naangkin ang katawan ng isa't isa. Nagising na lamang sila na magkatabi pa rin nakahiga sa loob ng malawak na silid doon. Dapit hapon na rin at kailangan na nilang umalis. Nang makapag-ayos na ng sarili ay nagtungo na sila sa may pintuan. Ngunit bago pa lumabas ay muling niyakap ni Francis si Lara ng mahigpit at hinalikan ng dalaga sa noo. I love you, Lara. Lagi mong tatandaan yan. Kumislap naman ang mga mata ni Lara at saka binigyan nito ng isang maaliwalas na ngiti. Matapos noon ay sabay na silang lumabas ng kwarto pabalik ng Maynila. Laking gulat nila nang bumungad sa kanila sa may sala ang mga magulang ni Francis na sina Don Francisco at Doña Regina. Nagalit ang itsura at dismayado. Ano na naman ang nilalaro mo, Francis? Ha? Mariing tanong ni Don Francisco sa anak. Mas hinigpitan ni Francis ang pagkakahawak sa mga kamay ni Lara sa pagkakataong ito. Hindi sumagi sa isip niya na matutunton siya dito ng mga magulang dahil ang buong akala niya ay nasa out of town ng mga ito. Matapang silang bumaba ng hagdan ng magkahawak ang mga kamay patungo sa kinaroroonan ng mga magulang. Ramdam na ni Francis ang panginginig at panlalamig ng kamay ni Lara sa mga oras na ito. Tinitigan ni Doña Regina si Lara mula ulo hanggang paa. Anong pangalan mo, Iha? Taas kilay nitong tanong. Lara po. Lara, ilang taon ka na? 19 anyos po. Napatingin naman ng Donya kay Francis at saka umirap muli ang mga mata pabalik kay Lara.
Anong trabaho ng mga magulang mo? May negosyo ba kayo? Kung meron, may sarili ba kayong gusali at may mga investors ba kayo? Saan ka nag-aaral? Sa mamahaling universidad ba? Sumabat naman si Francis. Mom, that's enough! Stop humiliating her by your stupid questions. Shut up! Gusto mo to, diba? Mas pinili mong sirain ang buhay mo at ipahiya kami kaysa maging tagapagmana ng Valderrama Corporation. At saka, why are you being so defensive? I'm just asking in the first place. Nanlilisik ang mga mata ni Doña Regina na tumingin muli kay Lara. Now, Iha, tell me what you've got para maging deserving ka na maging isang Valderrama. Napalunok si Lara at hindi makatingin ng diretso sa ginang. May negosyo po kami, saad niya. Oh, good to hear that. What kind of business? Maliit na pwesto po sa palengke ng mga gulay at prutas. Maliit na pwesto sa palengke? You mean public market? Doon sa mabaho at maduming lugar? Doon ba yon? Nandidiring tanong ng ginang. Baka sa mukha ni Francis ang sobrang pagkadismaya sa mag-asawa. Napatingin siya kay Lara na tila gustong humingi ng tawad. Halika na, Lara. Aalis na sana silang dalawa nang umimik naman ng kanyang ama. You don't like me when I'm angry, Francis. Alam mong kaya kong gawin. Mariing sabi ni Don Francisco na may pagbabanta. Bata ka pa, Francis. Marami ka pang ibang makikilala. Yung mas formal at may pinag-aralan. Ang habol lamang sa'yo ng mga ganyang babae ay yaman. Yaman para makaahon sila sa kahirapan. Kaya ikaw ang inuuto niyan. Hindi ho totoo yan. Sigaw ni Lara. Tuluyan ang lumagpak ang kanyang mga luha dahil sa mga sinabi ng ginang. See? The way she answers with me? Halatang cheap at walang pinag-aralan. Kapag ipinagpatuloy niyo ang kalokohan niyong to, I'll make sure na buhay mo lang masisira, Lara. Buhay niyo ng pamilya mo. Wika ni Doña Regina. Lumapit naman si Don Francisco kay Francis at saka bumalong. If you continue, her entire family will suffer. Trust me, kaya ko magpatumba ng kabuhayan. Even human. Kaya wag mo kong hamunin, Francis. So choose. Naipit na si Francis sa isang sitwasyon na kailanman ay ayaw niyang mangyari. Ang humantong siya na kailangan niyang mamili at magsakripisyo. Galit na galit si Francis ngunit kilala niya ng ama. Kapag sinabi nito ay gagawin niya talaga at ayaw niyang mapahamak si Lara. Wala namang ideya si Lara na binulong ng ama ni Francis. Ngunit batid niya na hindi ito maganda base sa naging reaksyon ng mukha ng nobyo. Decide now, son. Madali lang naman akong kausap. Malakas na sabi ni Don Francisco. Kumarap si Francis kay Lara na nangingislap ng mga mata dahil sa mga luhang unti-unti nang namumuo rito. Just leave! Seryoso at mariing sabi ni Francis kay Lara. Nagulantang naman ang dalaga sa sinabing iyon ng nobyo. Francis? Naguguluhang tanong ni Lara. Habang pigil-pigil naman ni Francis ang kanyang emosyon at kailangang magmukha pa ring malakas at matapang sa harap ng nobya. Ipapahatid na kita sa driver. Pagkatapos nun, huwag ka na magpapakita sa akin. Ito ang huling salitang iniwan ni Francis sa nobyang si Lara. Walang ideya si Lara kung anong binulong na iyon ni Don Francisco sa nobyo para magbagong pag-iisip ng binata. Gusto pa sanang magtanong at tumipensa ni Lara, ngunit nauna nang umalis si Francis kasunod ng mga magulang. Tanging pag-iyak na lamang ang naramdaman at nagawa niya. Nagmahal lamang siya. Sinunod lamang niya ang sinisigaw ng kanyang puso. Hindi niya lubos maisip na ganito pala magiging kapalit ng pagmamahal. Minahal niya si Francis ng sobra-sobra at alam niya sa sarili na ganon din naman ang nararamdaman sa kanya ng binata. Simula ng mga tagpong yon ay hindi na nagpakitang muli si Francis sa dalaga. Tumatak din ito sa isipan at puso ni Lara na hindi man lamang siya ipinaglaban ng binata. Sa isip niya ay tama nga siguro ang sinabi ni Doña Regina na kailanman ay walang karapatang maging isang Valderrama si Lara. Dahil wala siyang kahit na anong mga kumikinang at kumikislap na bagay
para maipagmamalaki at mapatunayang mayaman din siya katulad ng mga ito. Para lamang siyang isang damong ligaw na basta-basta na lamang tumubo kung saan, na hindi espesyal at walang magandang katangian. Wala namang kaalam-alam ang kanyang mga magulang sa naging karanasan niya sa kamay ng mga Valderrama, maging ang naging relasyon nila ni Francis. Hanggang sa mapilitan itong umami ng mapatunayan niya halos araw-araw niya na pagsusukat. At pagkahilo ay ilan na palang mga senyales ng pagbubuntis. At dahil si Francis lamang naman ang nauna at huli niyang nakasama, ay malaking posibilidad na ito ang ama. Bakit ngayon mo lang sinabi, Lara? Kailan ka pa natutong maglihim sa amin? Pigil na pigil ni Mang Apollo ang kanyang galit at pagkadismaya sa anak na si Lara. Iyak lamang ng iyak si Lara at tila wala ng lakas pang idepensa ang sarili. Ni wala ng salita pa ang kaya nitong ibigkas. Wala na siyang kayang gawin sa pagkakataong ito kundi ang umiyak ng umiyak. Niyakap na lamang ni Ginang Flor ang naghihinagpis sa anak. Dahil kahit pagsalitaan pa nila ito ng hindi maganda, ay hindi na rin naman nila mababago ang katotohanan at maibabalik ang nakaraan. Wala na rin silang magagawa kundi ang suportahan na lamang si Lara at itaguyod ang bata. Ilang taon na rin ang lumipas at 7 taon na ang kambal na anak nila Lara at Francis, sina Alex at Alexa. Isang babae at isang lalaki. Matapos ang madilim na kahapon noon ni Lara sa mga Valderrama ay nasundan pa iyon ng matinding dagok sa buhay niya. Pumanaw sa sakit na TB ang kanyang ama at 2 taon lamang ang pagitan ng sumunod na rin ang kanyang ina. Walang-wala na si Lara ngayon. Maliban na lamang sa kanyang kambal na nag-iisang dahilan niya para magpatuloy. Ang tanging naiwan sa kanya ng mga yumaong magulang ay ang kanilang munting pwesto ng mga prutas at gulay. Ramdam na ngayon ni Lara ang hirap dahil mag-isa na lamang siyang kumakayod para sa kanya at sa mga anak niya. Ngunit dahil kakaperanggot lang naman ang kinikita sa palengke, ay humanap siya ng iba pang mapagkakakitaan na mas malaki ang kita kesa sa pagtitinda ng mga gulay at prutas. Isang araw ay dinalaw siya ng kaibigan na si Jenny na namamasukan na lang din ngayon, nakasambahay sa kanyang tiyahin dahil nagsara na ang catering services na pinagtatrabahuan niya. Lara! Uy, Jenny! Halika, tuloy ka! Sambit ni Lara habang naglalaba. Halika, maupo ka rito. Pasensya ka na ha, hindi pa ako nakakapagligpit. Kakauwi ko lang kasi galing palengke. Tapos hinatid ko naman si Kambal sa eskwelahan. Kaya ngayon lamang talaga ako makakagalaw ng maayos. Paliwanag ni Lara sa kaibigan. Hay, buhay nga naman. Nakangiting biro pa ni Jenny. Nga pala, kaya ako naparito para ibalita sa'yo na magbubukas na yung bagong pabrika sa may kabilang baryo. Naghahanap sila ng maraming trabahador. Okay lang daw ang high school graduate, baka interesado ka. Muling nabuhayan si Lara sa ibinalita ng kaibigan. Kahit noon pa man ay lagi na lamang talagang dumadating si Jenny sa oras na gipit na si Lara. Hulog siya ng langit para sa dalaga. Kaya malaki ang utang na loob at pasasalamat niya rito. Sige, gusto ko yan. Ikaw, mag-a-apply ka rin ba? Usisa ni Lara. Naku, gustuhin ko man na hindi na maaari. Papag-aralin kasi ako ng amo ko ng kolehiyo kaya tinanggap ko na. Sayang din kasi ang panahon at pagkakataon. Nakaramdam naman ng galak at kaunting lungkot si Lara. Galak dahil sa wakas ay unti-unti nang natutupad ang kanyang kaibigan ang kanyang mga pangarap. At malungkot dahil nakaramdam siya ng kaunting inggit sa sinabi ni Jenny. Ngunit sa ngayon ay mas kailangan ni Lara na pagkakitaan kaysa sa pansariling kagustuhan dahil wala na siyang ibang aasahan kung hindi ang kanyang sarili lamang. Buong loob na tinunton ni Lara ang kinaroroonan ng pabrika, dala-dala ang kanyang mga dokumento at malaking pag-asa na matanggap siya rito. Nang makarating siya ay kaagad siyang nagtanong sa gwardya at sinamahan naman ito ng mga aplikanteng nakapila roon. Mahaba ang pila at sa oras na ito na alas 9 ng umaga, ay maaaring matapos ito ng alas 5 ng hapon o higit pa. Nagtiyaga lamang si Lara sa pila dahil tinatak niya sa kanyang isipan na kailangan niya ito para may stable na siyang pagkakakitaan para sa kanyang kambal. Habang naghihintay rin ay pinagawa niya ng sekretarya ng isang proposal patungkol sa pagpe-preserve ng mga prutas o gulay. Halata naman na ginanahan dito si Lara dahil ito ang strength niya dahil may experience na siya sa ganitong gawain. Kaya kampante siya sa kanyang mapipili.
Alas 4 na ng hapon at sa wakas ay 3 na lamang silang aplikante na natitira. Ngunit sa kasamaang palad, ay may iba pang appointments ang CEO. Kaya inutos na ng sekretarya sa gwardya na pauwiin na lamang ang mga natitira pang aplikante. Mga sir at ma'am, ipagpaumanhin ho ninyo pero may importanteng appointment pa po ang CEO. Pinapasabihan po kayo na pinapapatigil po muna ang application at maaari na po kayong umuwi. Saad ng gwardya. Tiniis ni Lara ang gutom at pagtsatsaga sa paghihintay para lamang maipresent ang kanyang proposal. Kaya napasigaw siya sa galit sa kanyang kinauupuan. Uuwi kami? Matapos po ng ilang oras sa aming paghihintay? Tapos pa uuwin lang kami? 3 na lang kami kuya oh. Hindi naman siguro tatagal ng 1 oras kung bibigyan din kami ng pagkakataon na ma-interview. Hindi naman po yata tama yan. Galit na sambit ni Lara. Ako naman po ay napag-utusan lamang. Siya ho't sasabihin ko yung reklamo ninyo sa CEO. Babalik ho agad ako. Bumalik sa loob ng office ang gwardya. Nang lumabas ay kasama niya ng sekretarya ng CEO. As per CEO po ay pagbibigyan na daw po kayo. Pero kailangan niya muna po makita ang proposal na isinulat ninyo. Kumalma naman si Lara nang marinig yon kaya ipinasa niya na sa sekretarya ang isang kopya ng kanyang ginawang proposal. Samantala, isa-isang kinilates ng CEO ang mga proposal na binigay sa kanya. Mula nang maghiwalay sina Lara at Francis, ay dito niya natinuon ang kanyang atensyon sa pagnenegosyo. Hiniling niya ito sa ama na mag-focus na ito sa ganitong gawain at huwag na lamang ipakasal sa iba. Wala rin dati ang pabrikang to sa mga negosyo ng mga Valderrama dahil binili lamang niya ito upang i-renovate at palaguin. Matagal nang nasa isip ni Francis kung paanong ipe-preserve ang mga pabulok na gulay at prutas, kaya gano'n na lamang kung pakyawin niya ang mga tinda noon ni Lara upang pag-eksperimentohan ng mga tinda ng dalaga ay malapit nang mabulok ang mga ito. Sa dinami-dami ng naging aplikante, ay iyong kay Lara talagang nagustuhan niya. Matapos ma-interview ang dalawang nauna ay sumunod na pinapasok si Lara. Walang kamalay-malay si Francis na ang proposal na pinaka nagustuhan niya ay ang proposal na gawa ni Lara. Nang pumasok na nga si Lara ay doon nagulantang ang kanilang mundo. Ang CEO na pinagmamayarian ng pabrikang iyon ay walang iba kundi ang kanyang dating nobyo na si Francis Valderrama. Pagmamayari ng mga Valderrama ang paggawaan na iyon. Tila napako naman sila sa tingin sa isa't isa. Nagtataka naman ang sekretarya sa naging reaksyon nila sa pagtitinginan na yon. Ang tingin ni Francis na punong-puno ng pagsisisi dahil sa nagawa at hindi niya nagawa sa dalaga. Tapos tingin naman ni Lara na punong-puno ito ng puot at galit. Ikaw, sa'yo tong proposal, diba? Ngunit bago sagutin ni Lara ang mga tanong na iyon, ay napakawalan niya ng malakas sa sampal patungo sa pisngi ng dating nobyo na si Francis. Ikinagulat naman ito ng sekretarya, ngunit si Francis ay tila hindi rin makapaniwala at hindi man lamang naramdaman ang malakas na sampal na iyon mula sa palad ni Lara. Kulang pa yan! Kulang pa yan, Francis! Kulang pa sa pasakit na dinulot mo sa akin. Hindi ba sinabi mo sa akin na handa kang ipaglaban ako? Bakit wala nagbago? Tama nga sila. Katulad ka rin ng mga ibang mayayaman na mapaglaro at walang puso. Nakatitig pa rin si Francis sa dating nobya at tila bingi pa rin sa mga sinabi nito. Hindi siya makapaniwalang magkakausap at magkikita silang muli ng dating nobya. Ngunit matapos ang sampal na yon, ay sisiguraduhin ni Lara na yun na talaga ang huling pagkakataon na makikita niya ang lalaking minsan niya nang minahal, ngunit minsan na rin siyang sinaktan. Hanggang makauwi si Lara ay sariwa pa rin sa kanyang alaala naging tagpo kanina. Nanay, may trabaho ka na po? Tanong ni Alexa habang kumakain sila ng hapunan. Oo nga nanay, mabibili mo na po ba yung robot at laruang sasakyan? Tugtong naman ni Alex. Ngunit pawang nakalutang sa alapaap ang ina ng kambal na matalim pa rin nakatingin sa kawalan. Nay, okay ka lang po ba? Nang matauhan ay binaling na muli sa anak ang atensyon. Naku anak, hindi pa sigurado eh.
tatawagan na lang daw nila ako. Pero dahil naging mabait at masunurin naman kayo kay nanay nung wala ako, kahit wala pa akong trabaho, ibibili ko pa rin kayo ng laruan. Gusto niyo ba yon? Nakangiting sabi ni Lara sa kambal. Sabay naman na sumagot ang dalawa. Opo, nanay! Maligayang maligaya ang dalawang bata at sa simpleng ngiti ng mga ito ay naibsan na kaagad ang mabigat na dinadala ni Lara. Maagang inihatid ni Lara ang kambal sa eskwelahan para maaga rin siyang makapag-ayos ng mga paninda. Nang matapos siya ay napataas ang kanyang balikat sa kaba nang bumungad sa kanya ang isang babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Mukhang pamilyar sa kanya. Nang matandaan niya ay naalala niya na ito ang sekretarya ni Francis. Miss Lara, my boss sent me here to discuss this offer with you. Nagustuhan ni boss ang proposal mo kaya nandito ako para hingin ang kooperasyon mo para tanggapin ang offer na to. Paliwanag ng sekretarya ngunit halata sa mukha ni Lara na hindi interesado sa alok na iyon. Hindi ako interesado. Nag-aaksaya lamang ho kayo ng oras sa akin. Makakaalis na ho kayo. Pero Miss La, sabi ko ho hindi ako interesado. Bingi ho ba kayo? At saka tumalikod na si Lara at inabala na lamang ang sarili para baliwalain ang babae. Na mga sumunod na araw ay nagpadalang muli si Francis ng kanyang mga tao para suyuin si Lara na tanggapin ang offer nito. Miss Lara, please po, tanggapin niyo na oh. Ako po mawawalan ng trabaho kapag hindi kayo napapahayag. Sambit ng babae pero hindi na ito ang sekretarya. Hindi ko na kasalanan yon. Sinabi ko na sa sekretarya ng boss mong yan na ayoko na ng trabahong inaalok niya. Kayo lang ang makulit. Huwag niyo na akong istorbohin, umalis ka na. Nanatiling matigas si Lara. Paninindigan niya ang kanyang mga sinabi at talagang wala na magagawa pa rito si Francis dahil buo na ang desisyon niya na ayaw niya nang magkaroon pa ng koneksyon sa dating nobyo na ama ng kanyang mga anak. Nang makalipas sa mga araw ay napansinan ni Lara na wala nang nangungulit sa kanya. Tila sumuko na at pabor naman ito sa kanya para makapamuhay na muli siya ng maayos. Lara! Tawag ng isang lalaki mula sa kanyang likuran. Nakatalikod pa lamang siya ay alam niya na kung sino ang lalaking yon. Si Francis. Lara, please. I'm begging you. We need you in our company. Please take this professionally. I'm here as a boss of our CEO and not your ex-boyfriend. And I'm begging you as a very talented applicant and... Pwede ba tama na? Tuluyan na humarap si Lara sa binata. Tama na, Francis oh. Nakapagdesisyon na ako. Kaya tanggapin mo na lang, okay? At saka wala namang espesyal doon sa proposal ko. Simpleng cider vinegar lang yon. Kayang gawin ang lahat. Kaya mo rin yung gawin kaya humanap ka lamang ng iba. Dahil kailanman ay hindi na ako magiging interesado sa'yo o dyan sa offer mo. Okay, that's okay for me, Lara. But I want you to know. Bukas pa rin yung offer ko sa'yo. Kahit pa ulit-ulit mo natangkihan. You are the only one that fits in this role. Wala nang iba. If ever magbagong isip mo, alam mo kung saan mo ako pupuntahan, okay? I'm sorry for wasting your time. Aalis na ako. Mahinahong nagpaalam na at umalis si Francis. Hindi niya na sinalubong pa ang galit ng dalaga dahil alam naman niyang kahit mga tuwiran siya ay si Lara pa rin ang tama. Na makauwi si Lara ay napansin niya ang anak na si Alexa na balot ng kumot. Anak, okay ka lang ba? Nangangatal ka. Nang mahawakan niya sa noo ang bata ay doon niya na lamang mataas ang lagnat nito. Kaagad niya itong isinugod sa emergency dahil namumutla na ang bata. Ilang oras ding ineksamin ng mga doktor si Alexa nang may makita sila sa bata. Dok, kamusta po ang anak ko? Nag-aalalang tanong ni Lara. Ayos naman po siya. Mababa na po ang lagnat niya pero... Nang huminto ang doktor ay doon tila kinabahan si Lara. Tila may hindi ito magandang sasabihin. Pero ano, Dok? May nakita kaming spot sa puso ng bata. Kailangan siyang maoperahan. Doon ay tuluyan ang nanlumo si Lara.
Sumilip siya sa may bintanang salamin kung saan tanaw ang anak at saka napahawak sa kanyang bibig. Muli siyang napalingon sa doktor. Dok, kapag ba naoperahan ng anak ko ay malaking posibilidad na gumaling siya? Tanong nito sa garalgal na tono. Yes, malaking porsyento na gumaling siya. Ngunit malaking halaga ang kakailanganin niyo para sa operasyon. Lalong nanlumo si Lara. Ni pambili nga ng laruan ay wala siya. Pampa-opera pa kaya magawa niya? Hirap na hirap ang kalooban ngayon ni Lara. Wala siyang ibang magawa kung hindi ang umiyak. Nung gabing yon ay nailabas na rin niya ang anak. Tinabihan niya ang kambal habang natutulog. Tinitigan niya ito at awang-awa sa mga bata dahil siya pang naging ina ng mga ito. Ni wala siyang magawa para sa mga anak. Hindi niya na alam ang kanyang gagawin. Kinaumagahan pagkahatid sa mga bata ay tila may naguudyok na kay Lara na tanggapin ang inalok ni Francis. Wala na siyang choice. Wala na rin naman siyang iba pang malalapitan. Kung magmamatigas at paiiralin pa ang pride ay baka hindi niya na mapapa-opera ang anak at baka lumala pa ito kaya tatanggapin niya ng offer ng dating nobyo. Kabado, ngunit buo ang loob na nagtungo si Lara sa pabrika kung saan siya nag-apply dati. Walang ideya si Francis na nagkaanak siya kay Lara, kaya wala siyang kamalay-malay sa pinagdadaanan ng mag-ina. Pinapasok na ng gwardya si Lara sa loob at doon sa loob muna ito pinaupo. Ma, maupo muna kayo riyan, tatawagin ko lang ho ang sekretary ni boss. Tumango na lamang si Lara. Ilang minuto pa ay dumating ng sekretarya. Miss Lara, thank God you're here. Maligayang bungad ng sekretarya. Ngumit malamig pa rin ang mukha ni Lara. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy. Gusto ko makausap ang boss niya. Diretsang sambit nito sa babae. Hindi naman pinalampas pa ito ng sekretarya kaya sinamahan na nito sa office ang kanyang boss. Boss, Miss Lara is here. Halata naman sa itsura ni Francis ang pagkagulat sa presensya ni Lara. Lara, I'm happy to see you here. Please have a seat. Mitch, iwan mo muna kami. Sumunod naman kaagad ang sekretarya at umupo na si Lara. What made you decide to come here? Mahinaong tanong ni Francis. Hindi naman makatingin si Lara sa mga mata ng binata dahil natatakot ito na baka mahulog na naman ito sa taglay ng mahika ng dating nobyo. Kailangan ko to. May mga pagkakagastusan kasi ako. At saka bakit ba ako nagpapaliwanag sa'yo? Di ba ang mahalaga naman ay nandito na ako? Kailan ako magsisimula? Mataray na sagot ni Lara. Hindi naman mapigilan ni Francis ang mapangiti sa ikinilos ni Lara. Kahit papaano ay makakasama na rin niya ang dalaga at ito naman talaga ang intensyon na noong una pa lang. Nag-umpisa na silang pag-aralan na naging proposal ni Lara sa unang araw ng dalaga. Nakapwesto sila sa conference room kung saan naroon din ang iba pang mga heads and managers. So, Lara, can you explain your proposal? Tanong ni Francis. Tumikim muna ang dalaga at saka ipinaliwanag ang kanyang ginawa. Matapos mapaliwanag ay halata namang nagustuhan nito ng mga naroroon, lalong-lalo na ni Francis. Nang matapos ay bumalik na sa trabaho ang lahat. Lumabas na rin si Lara at nagtungo na sa mismong gawaan. Lara! Tawag pa ni Francis. Lumingon naman kaagad ang dalaga at saka dumingin dito. Magla-lunch na. Wika ni Francis. Nagsalubong naman ang kilay ni Lara. Ano naman kung magla-lunch na? May baon ako. Tatalikod na sana si Lara na hawakan ni Francis ang braso nito. Wait! Bakit ba? Wala kasi akong lunch. Nawirdohan naman si Lara. Pwede naman siyang umorder na lang at sa isip niya sa yaman niya ay halos kayang-kaya niyang bumili ng isang buong fast food chain. Kaya anytime ay hindi siya magugutom. Wala kang lunch? Napahalukip-kip si Lara at saka matilim na tumangin kay Francis. Yes. Utal namang tumugon ang binata. Sa pagkakatanda ko, sinabi mo sa akin noon na kung kaya lamang bilhin ng pera ang buong mundo, maging ang Between at Planeta ay nabili mo na para sa akin. Ngayon, kanin at ulam na lang yung bibilhin mo.
Imposibleng hindi mo pa mabili. Tigilan mo nga ako sa paawa style mo na yan. Hindi uubra. Matapang na tumalikod na si Lara. Napakagat naman sa kanyang ibabang labi si Francis at tila nahihirapan na talagang suyuin ang dalaga. Ngunit hindi siya susuko. Gagawin niya ang lahat, mapatawad lang at matanggap muli siya ng dalaga na minsan niya nang nasaktan. Halos araw-araw na tila nililigawan ni Francis sa panunuyo si Lara. Wala pa rin pakaalam ang babae dahil nangingibabaw pa rin sa kanya ang sakit na naidulot sa kanyang puso ni Francis. Samantala, kasama naman ni Francis na nagtungo sa mismong gawaan ng dalaga at magandang anak ng gobernador na si Vanessa. Habang abala sa ginagawa si Lara, hindi niya maiwasang mapatingin kina Francis at Vanessa. Sweet na sweet ang dalawa na halatang pinagsiselos lamang si Lara. Pasimpleng hinihimas-himas ni Vanessa ang mga braso ni Francis. Sumusulyap-sulyap naman ang binata kay Lara upang makita ang reaksyon nito. Halata sa mga mata ng dalaga ang pagsiselos, ngunit hindi niya maaaring ipahalata dahil baka lalong lumaki ang ulo ng binata. Kaya inalis na lamang niya ang tingin sa mga ito. Napabalikwas naman sila na mapasigaw si Vanessa. Oh my God! Nakakagulat naman yung machine, friends! Maate nitong sambit. Napatingin naman si Lara at saka napabulong sa sarili. Kung makasigaw, wag ka sa. Akala mo naman naipit na ng tren. Inisasabi ni Lara sa sarili. Hanggang sa makaalis si Vanessa ay irritable pa rin si Lara. Lara! Tawag ni Francis. Yes, Franz? Maate nitong tugon na tila ginagaya ang pagtawag at ekspresyon kanina ni Vanessa. Kumunot naman ang noon ni Francis at saka ngumisi. Franz? Sambit nito. Wala, ano po ba yan? Bakit niyo po ako tinatawag? Tila nag-iisip muli ang binata ng maipapalusot para makasama ang dalaga. May tissue ka ba? Tissue? Oo, tissue. Do you have a tissue? Napailing na lamang si Lara. Sa akin talaga? Wala ka bang tissue sa office mo? Masungit na tanong nito. Hindi pa nakakabili. At saka bakit ba? Tissue lang pinagdadamot pa. Ngumisi naman si Lara at saka lumapit sa binata. Buti nga, tissue lang ang pinagdadamot ko Ikaw nga, paninindigan mo. Ipinagkait mo pa. Bumili ka ng sarili mong tissue, dyan ka na nga. Sa tuwing hihirit si Francis ng pabiro ay saka naman ito hihirita ng seryosong banat na Lara. Hindi napipikon si Francis dahil para sa kanya ay dapat lang na maramdaman yon ng dating nobya dahil nasaktan niya ito ng sobra. Ngunit may dahilan naman siya kung bakit niya nagawa ang desisyon na yon. Para na rin sa ikabubuti ni Lara ito at ang hindi batid ng dalaga. Lara, pinapatawag ka ni boss, sabi ng sekretarya. Sumunod naman si Lara at iniwan muna pansamantala ang ginagawa. Nang marating niya ng office at pagkabukas niya ng pinto, kaagad siyang hinila ni Francis papasok ng silid, sabay inilock ang pinto. Mariin niyang itinakip ang kanyang mga kamay sa bibig ni Lara, na parang katulad lamang noong nangyari sa kanila sa mansyon. Nanlaki ang mga mata ng dalaga na nakatitig sa mapupungay na mga mata ni Francis. Lara, please be mine again. Mahina nitong sambit. Pinipigilan lamang ni Lara na pumatak ang kanyang mga luha. Pero sa puso niya ay durog na siya. Aminado siya na kahit gaano siya katapang at katatag, ay nangihina pa rin siya sa tuwing nasa malapit ang presensya ni Francis. Dahil ilang beses man na paulit-ulit dayain ni Lara ang kanyang damdamin at itago ang tunay na nararamdaman, ay lilitaw at lilitaw pa rin ito kapag puso na mismo ang nag-utos sa isip na gawin ang tunay na tinitibok nito. Marahan namang inalis ni Francis ang kanyang kamay sa bibig ni Lara. Ano ka mo? Gusto mo ulit akong maangkin? Kapag ba dumating ulit ang mga magulang mo at muli akong hamakin, handa mo na ba akong ipaglaban? O ipagtatabuyan mo ulit ako kagaya ng huling kataga na sinabi mo sa akin? Mariing tanong ni Lara. Ipaglalaban na kita, Lara. I've learned my lesson. Pero ang ginawa ko hindi para pasakitan ka. Mahal kita kaya ako nagawa yun.
Mahal? Nasaan doon ang pagmamahal, Francis? Kung mahal mo ko, dapat pinanindigan mo ko. Dapat pinaglaban mo ko. Dapat hindi mo ko hinayaang hamakin ako ng mga magulang mo. Maniwala ka, sinubukan ko, Lara. Ginawa ko naman na ipaglaban ka. Ipinaglaban kita. Pero Lara, hindi sa lahat ng oras ay positibong damdamin lamang ang mararamdaman natin sa salitang pagmamahal. Minsan may kaakibat din itong sakripisyo para sa taong mahal mo. At yun ang ginawa ko. I sacrificed my feelings and own happiness just to save you and your entire family from my parents. I knew what my dad is capable of. At kapag sinabi niya, gagawin niyang talaga. Kung ipinagpatuloy natin ang mga gusto natin nun, marahil ay may nangyari na sa'yong masama. At kung nangyari yun, kailanman ay hindi ko mapapatawad ang sarili kong magulang. Minahal kita. At hanggang ngayon ay mahal na mahal pa rin kita. Walang oras na hindi kita naisip, Lara. Ikaw lang ang babae na minahal ko ng ganito. Kaya please, let's fix things. I want to make it up with you. Ngayon ay nalaman na ni Lara ang totoo kung bakit nagawa ng binata ang maling desisyon para kay Lara, ngunit tama para kay Francis. Gumulong muli ang isipan ni Lara nang marinig ang pag-amin ng lalaki. Mahal pa niya si Francis, ngunit hindi niya alam kung tama pa bang makipagbalikan sa kanya, lalo pa ngayon na nagkaroon sila ng anak sa isa't isa. Simula nang mangyari ang mga tagpong yon sa pagitan ni na Francis at Lara, ay tila naglaylo na ang dalawa sa sungitan at bangayan. Naging kalmado na ngayon si Lara sa tuwing kakausapin siya ni Francis. Lara, muling tawag ni Francis. Tugon naman ni Lara. Kumain ka na ba? Sabay na tayong mag-lunch. Alok ni Francis. Nakaramdam naman ng hiya si Lara at saka sinagot si Francis. Sige, kunin ko lang ang baon ko. Pagkakuha ni Lara ng pagkain ay sumama na ito kay Francis. Sa rooftop sila pumunta at tanaw na tanaw ang mga kabahayan at buong lugar. Binuksan na ni Lara ang kanyang baon at saka nagtakang tumingin kay Francis na walang dala na kahit na ano. Nasaan ang pagkain mo? Tanong ni Lara at umupo na sa may lapag. Actually wala akong pagkain, sambit ni Francis. Bakit ka nagyayayang kumain? Wala ka naman palang dalang pagkain. Nag-umpisa ng kumain si Lara. I'm full. Makita lang kitang busog ay ayos na ako. Banat naman ni Francis. Sira. Alika, hati tayo rito. Napatingin naman si Francis sa baonan ni Lara na ang disenyo ay pambata. Is that yours? Tanong ni Francis sabay umupo na rin sa semento. Hindi, saan na? Bago niya ituloy ang sinasabi ay nabigla siya sa salitang muntik niya nang ipaalam. Saan? Taas kilay na tanong nito. Wala. Sige na, kumain ka na. Mula noon ay nagtataka na si Francis sa ikinilos ni Lara. Ngunit ngayon ay binabaliwala niya na lang muna ito. I'm okay, hindi pa naman ako nagugutom. Aniya sa dalaga. Hanggang sa isang pagkakataon ay nahalungkat ng gamit sa bag ni Lara na hindi niya na napansing nahulog mula sa kanyang gamit ang drawing ni na Alex at Alexa ng isang buong pamilya na may nanay, tatay at silang dalawang kambal. Lumapit si Francis upang pulutin ito. Nang makita ito ng binata ay kumunot ang kanyang noo sa pagtataka kung bakit may ganitong drawing si Lara. Lara, tawag nito sa nakatalikod ng dalaga. Yes, sir? Tugon nito. Sa'yo yata to. Napulot ko dyan habang may hinahalikwat ka sa bag mo. Nanlaki naman ang mga mata ng dalaga at saka madaling inagaw kay Francis ang papel na napulot niya. Sa bata yan sa amin na tinututor ko minsan. Palusot niya. Ngunit hindi naman kumbinsido si Francis kung kaya't nagduda na ito. Isang araw ay nauna nang nagpaalam si Francis sa mga kasama at maagang umalis. Hindi naman lumilipat sa ibang lugar si Lara, kaya kabisado pa ng lalaki ang daan papunta sa bahay ni na Lara.
Sinamantala niyang wala si Lara upang makapunta siya roon upang maisagawa ang kanyang plano. Na makita pa lamang ni Francis ang drawing na iyon, ay malakas na ang kutob niya na may itinatago sa kanya ang dalaga. Nang marating ni Francis ang lugar ni Lara ay naabutan niya ang kambal na naglalaro sa may playground. Nakatanaw siya sa malayo nang mawala ng malay si Alexa. Walang ibang tao roon kung kaya't nilapitan niya ang bata upang tulungan. Samantala iyak naman ang iyak si Alex. Tulong! Tulungan niyo po ang kakambal ko! Kaagad na lumapit si Francis at saka sinugod sa malapit na emergency si Alexa. Habang ginagamot si Alexa ay sinamantala naman ni Francis ang mag-usisa kay Alex. Iho, kambal ba kayo? Mahinahong tanong ni Francis. Opo, siya po si Alexa at ako naman po si Alex. Nasaan ang nanay at tatay niyo? Bakit kayo lang nandun? Nasa trabaho pa po si nanay at hinihintay po namin siya. Si tatay naman po ay wala. Hindi po namin kilala. Sa susunod niyang tanong ay humugot muna si Francis ng lakas ng loob. Sino bang nanay niyo? Anong pangalan? Utal nitong tanong sa bata. Lara po. Si Nanay Lara po ang nanay namin ni Alexa. Doon ay tila nabasag niya ang kanyang pagdududa. Natama nga ang kutob niya na anak niya ang kambal na ito. Nang lumabas ang doktor, nalipitan kaagad ito ni Francis. Dok, kamusta ang lagay ng bata? Tanong nito. Parte ito ng pagkakaroon ng bata ng sakit sa puso. Dapat sa lalong madaling panahon ay maoperahan ang bata para hindi na lumala pa. Kayo po bang ama? Sa tanong na yon ay tila natigilan si Francis. Hindi niya malaman na isasagot niya. Yes, I'm there, Father. Matapang at buong loob niyang sagot. Ilang saglit pa ay inuwi na rin niya ang dalawang bata at doon na sa bahay naghintay. Nakatingin lamang sina Francis at ang kambal sa isa't isa nang dumating na si Lara. Mga anak, naririto na si... Bago pa man matapos ni Lara ang salita, ay nabigla na ito sa nakita. Francis, anong ginagawa mo rito? Kaya ka ba maagang umalis para pumunta rito? Nagtatakang tanong ng dalaga. Tumayo naman si Francis. Oo, at malakas ang kutob ko na may tinatago ka sa akin, Lara. Kaya umaming ka nga. Sa akin ba ang kambal na to? Anak ko ba sila? Matapang na tanong ni Francis. Lumapit naman si Lara sa kambal at saka pinapasok na muna ang mga ito sa kwarto. Paano ko naman nakakasigurado sa tanong mo? Tanong ni Lara. Malakas ang kutob ko, Lara. At kung hindi ka talaga aamin ay handa akong ipa-DNA test sa mga bata. Lara, maaari mong ipagkait sa akin ng maging ama sa mga anak ko. Ngunit ang magkaroon ng ama ang mga batang yan ay hindi mo maaaring ipagkait. Just tell the truth, Lara. Tama naman si Francis. Lalo pa sa kalagayan ngayon ni Alexa ay hindi na dapat nagmamatigas pa si Lara. Kaya matapang niya nang sinagot ang lalaki. Oo, anak mo sila. Nagkaanak tayo, Francis. Hindi ko pinaalam sa'yo. Dahil ayoko mangyari sa anak natin ang ginawang panghahamak sa akin ng mga magulang mo. Hindi ko kakayanin, Francis. Hindi. Doon ay tuluyan ang tumulo ang mga luha ni Lara. Niyakap siya ng mahigpit ni Francis. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon, Lara. Kayong kayamanan ko. Kayong buhay ko. Kung inaalala mo ay sina Dad, don't worry. Simula nang magkaroon na ako ng sariling kumpanya na pinapatakbo, ay hindi na rin nila ako pinakaalaman. Sobrang saya ng puso ko ngayon. Muling tinawag ni Lara ang kambal upang ipakilala ang kanilang ama na si Francis. Noong una ay nahihiya pa ang dalawa, ngunit kalauna ay lumapit na rin sa ama at yumakap. Nga pala, Lara, bukas na bukas dilipat na kayo sa bahay ko. Ipapatingin din natin si Alexa sa heart specialist para masuri ang puso niya. Wika ni Francis. Nagtaka naman si Lara. Alam mo, kanina lang. Nakita ko siyang nawalan ng malay sa playground kanina kaya sinugod ko sa malapit na ospital.
At doon na sinabi sa akin ng doktor ang tunay na kalagayan ni Alexa. Muling nangamba si Lara sa kalagayan ng anak. Don't worry, Lara, nandito na ako. Hindi ko kayo pababayaan. At gagawin kong lahat para gumaling si Alexa. Sa mga sinabing iyon ni Francis ay tuluyan nang lumakas muli ang loob ni Lara at nagkaroon ng bagong pag-asa. Katulad ng sinabi ni Francis ay doon na sila tumira sa bahay nito at pareho na sina Francis at Lara na nagpapatakbo ng pabrika. Naipasuri na rin nila si Alexa at saka nagplano na ng kanilang kasal. Tunay nga ang sinasabi ng iba na huwag mong isuko ang isang bagay kung pwede mo namang ipaglaban ito. Mahirap maghintay, pero mas mahirap magsisi. Ngunit sa ginawang sakripisyo ni Francis para kay Lara, ay masasabing ito ang uri ng pagmamahal na wala ring kapantay dahil ang pag-ibig ay parang isang ibon. Paliparin ito at palayain, at kapag ito ay kusang bumalik, ito ay para sa'yo. Kaya tunay na para talaga sa isa't isa sina Francis at Lara. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ano ka mo?